let us pray. Ama, sa oras na ito, O Diyos, ay minsan pa hinihingi po namin ang inyong pong pangunguna, O God, at patuloy, O Diyos, na pagtuturo, Panginoon, sa amin. At salamat na dinako po ninyo kami, O Diyos, sa lugar na ito, upang minsan pa ay mapapurihan ko po namin, madakila ka po namin, O Diyos, at makapakinig po kami ng inyong salita, O God. At bilang pagtugon, O Diyos, sa inyo pong command, Lord, na imimit ka po namin sa sanctuary na inyo pong pinili. Narito po kami, O Diyos. Patuloy ang dalangin po namin na punuin po ninyo kami ng lahat, Lord, ng mga naisin po ninyo na ipuno sa amin pong mga buhay, O God. At patuloy kang madakila, O Diyos. Mapapurihan ka, Ama, sa oras na ito, Panginoon, ng aming pong pag-aaral. In Jesus' name, Amen. So tayo po mga kapatid ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa book ng Mateo. At isang pagpapala po yung nabisita po natin ulit yung lugar po ng Tiberias o yung Sea of Galilee, sapagkat ito po yung setting ng pinag-aaralan po natin. Kaya nga nung tinignan ko po ito, glinance ko po ito, sabi kong ganon, ang ganda-ganda lang talaga na minsan pa ay nakita po natin yung mga lugar po na ito na talagang pinagministeran ng ating pong Panginoong Jesus. At nung 2 weeks ago, si Sister May Grace ay nag-preach siya ng Sister May Grace regarding po sa araw ng pamamahinga. Yon. At napag-aralan po natin yung tunay po na kahulugan ng Shabbat or yung araw ng pamamahinga ayon doon po sa sa itinuro or itinuturo, di ba, ng ating pong Panginoong Jesus. So naiba po yung naiba yung pagkakaunawa, di ba, ng mga Pharisees sa araw po ng pamamahinga, na ginawa po nila ito na napaka dami. Ang dami po nilang mga in-extract na mga batas ng Diyos. Doon po sa mostly doon po sa mga first 5 books ni Moses. Kaya yung tanong ni Brother Verne, yung pinakamaraming naisulat, medyo na-confused ako doon. Di ba? Yung pinakamaraming naisulat na books. Kasi ang alam ko, si Moses, 5. Mostly lang, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Samantalang si Paul, ang dami. Di ba? Marami po siyang 1st and 2nd, yung mga ganun, Corinthians, 1st and 2nd Thessalonians, yung mga sinulat niya, Galatians, Ephesians, di ba? Yun, so medyo na-confuse po ako doon. At, yung papag-aralan po natin ngayon ay, it is a continuation dito po sa pagtuturo ng ating Panginoong tungkol po sa araw po ng pamamahinga or yung Shabbat po na sinasabi. Nandito po tayo sa chapter 12 ng Mateo. So verse 9, sabi po dito, pagkaalis ni Jesus sa puok na iyon, saang puok yun? Saan yung it is a hindi natin masyadong alam kung saan po yun, pero probably doon po sa mga lugar na pinuntahan natin. Maaring sa Capernaum, maaring sa Bethsaida, kasi nandyan yung nandyan yung pinaka-center ng ministry, di ba, ng ating pong Panginoong Jesus. So umalis siya doon matapos na ituro po niya yung tungkol sa isang katanungan tungkol sa araw po ng pamamahinga. At
Sabi dito, pumasok siya sa sinagoga. So kung sinagoga yung pag-uusapan, maaring dun sa Capernaum, or maaring dun sa Bethsaida, maaring dun sa Chorazin, no? Ang ganda-ganda ng Chorazin, di ba? Maaring other places pa, ano, na may... Basta na-amaze lang ako sa Chorazin. Basta nakita ko yung ganda niya, hindi lamang dun sa mahal ng kanyang entrance. Pero, ano talaga siya, parang there is something in that place na talagang makikita mo, di ba, yung grandeur, kahit dun sa building ng synagogue nila. Kasi kung titignan natin dun sa Capernaum, yung synagogue nila, malaki siya. Diba? Pero wala silang masyadong na-dig doon na parang pinaka-important na maiko-compare sa nakita po nila sa Chorazin. Kasi kahit doon sa Bethsaida, kahit doon sa, saan pa yung isa? Yung sa Magdala. Sa Magdala, saan pa yung isa? Capernaum, Magdala, Bethsaida, yun, yung tatlong places na pinuntahan po natin. Doon sa Magdala, meron silang stone, 'di ba? Yung foundation ng stone na nakita. Pero kaibang-kaiba doon sa nakita nila sa Chorazin. Kasi talagang yung pinaka-importante na na gustong-gusto kong makita, yung seat ni Moses. Hindi ko yung nakita, mga kapatid, sa totoo lang. Yun pala, yung binivideo ko, kasi ni-review ko yung ating mga kuha na video. Ang binivideo ko, yung structure ng yung parang pinakapader niya. Yun pala, nandun sa ibaba noon, yung gustong-gusto ko talagang makita na seat of Moses, which signifies, di ba, yung power ng nandoon, no? Yung nagsasalita, maaaring yung rabbi o yung mga visitors nila na pumupunta doon, ay mga dignitaries ang sinabi doon, na umuupo po sa upuan po na yon. Pero sana makita po natin yung original na nahukay po nila doon sa kapanahunan po ng Diyos. Sa tamang kapanahunan. At pumasok itong si Jesus sa sinagoga, sabi dito, verse 10, kasi may issue na sila dito sa first yung mga verses dito sa chapter 12, may issue na sila tungkol sa Shabbat or sa araw ng pamamahinga. Ngayon sabi dito, may isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. May isang lalaki doon, so this is a situation, pagpasok po ni Jesus doon sa synagogue, at kadalasan na pumapasok sila sa synagogue pag araw po ng Shabbat. Diba? Nandun po sila at makikita po natin na si Jesus ay pumapasok po siya sa synagogue. So may isang lalaki rin roon na pumasok sa synagogue po na yon. Hindi po naging balakid sa kanya yung nagkaroon po siya ng sakit, di ba, na paralyzed yung kanyang paralyzed po yung kanyang kamay, pero patuloy po siya, di ba, na pumupunta sa synagogue. Parang sa akin ngayon, parang napupunit yung aking balikat. Ang sakit-sakit lang, Pero, hindi, kailangan ko po siya. Kasi, masyadong malakas yung air niya. Kailangan mo ba, Pastora? Sige na. Ayan. So sabi dito, naroon din ang ilang taong naghahanap ng pagkakataong maparatangan si Jesus. So marami ng audience itong si Jesus, hindi lamang yung mga disciples, hindi lamang yung mga tao na nakakarinig, 'di ba, sa mga tinuturo ng Lord, at hindi lamang doon po sa mga Pharisees. Meron ding mga mga religious leaders, mga Fariseo, Sadduceo, 'di ba, na naghahanap, sabi dito, ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Kasi dito pa lang sa first na mga verses na binanggit po ng chapter 12, nagkaroon na po sila ng problema dito po kay Jesus, sapagkat kinondemn po sila ni Jesus regarding sa pagkakaunawa po nila sa araw ng pamamahinga. Kasi ang dami, sabi ni Jesus, di ba, ginawa yung araw ng pamamahinga, hindi upang i-prevent yung tao sa paggawa ng mabuti.
Di ba kahit si David, sabi ni Sister May Grace, nung siya po ay nagutom, ay nakita po natin na yung showbread na supposed to be hindi niya dapat kainin ay binigay, di ba, sa kanya. Na ibig lamang sabihin doon na ang Diyos ay merciful. Di ba? Hindi, kaya nga yung explanation niya dito ay makikita natin, sabi dito, naaayon ba sa kautusan na magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? So nandun siya sa isang sinagoga at syempre nandun yung mga religious leaders, nandun yung mga Pharisees, nandun yung mga tao, at ito po yung kanyang tinanong sa kanya. At doon po sa question niya, walang sumagot sa kanya. Walang sumagot. Kaya sinagot din niya, di ba, yung kanyang tanong. Si Jesus din yung sumagot sa kanyang tanong. Kasi kung sasabihin ng mga Pharisees, yung mga sinabi dito na naghahanap ng pagkakataon upang maparatangan siya, kapag sinagot nila na oo, naaayon, edi bumagsak na sila doon sa ipaparatang nila kay Jesus. O kung mas safe kasi pag hindi na lang sila sasagot. Mas safe na lang kung hindi sila sasagot, no? Sa verse 11, sumagot siya, sabi dito, kung kayo'y may isang tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Hindi ba ninyo ito iaahon? So nagbigay siya ng isang situation na kung saan ay alam naman ni Jesus, di ba, yung nangyayari, alam niya yung klase ng mga tao na kanya pong kinakausap. He can even read minds, di ba? He can even know kung ano yung nasa puso at nasa isip, di ba, ng isang tao. So may mga ganitong mga pagkakataon, marahil sa buhay po ng mga Hudyo, na kung saan ay nahulog yung isang tupa po nila sa balon. Alam nga naman, pababayaan mo yun, di ba? Mamamatay yun kapag hindi mo yun inahon. Araw yun ng pamamahinga. So sabi niya, higit na mahalaga, 12, ang isang tao kaysa isang tupa. Kung inyong tupa ay inyong sinisave sa araw ng pamamahinga, kung nagtatrabaho kayo, kung kinukuha ninyo sa balon, di ba, yung isang tupa na nahulog, mas higit na mahalaga ang tao kaysa tupa. So dito mga kapatid, makikita po natin yung heart po ni Christ, yung heart ng God, na doon sa sinasabi po nilang prevention sa paggawa ng mga bagay sa araw ng pamamahinga. Di ba inainimpa, bawal mag-light, bawal magsindi ng ilaw. Kaya nga tinatawag yung mga Gentile, hindi man na magsindi sapagkat bawal. Bawal din magsalamin. Yung babae, may mga ganon na command sila kasi baka may makita daw siyang white hair. Katulad ko, pag nagsalamin out, may makita kong white hair. Talagang hindi ako titigil lang talaga kung hindi yan bubunutin. Bawal lahat. Bawal maglakad pag araw ng Shabbat. Di ba, naalala ko yung isa nating kababayan na kapag-asawa po ng religious. Bawal sagutin ang telepono pag araw ng Shabbat. Pag nakalimutan mo siya na pinatay bago mag-Shabbat at nag-green yun sa bed mo, bawal mo siyang hawakan. Ang gagawin mo, ihilain mo yung bedsheet mo, at pag nahulog yung telephone, natanggal yung battery, yun, mamamatay yung telephone. Basta bawal mo siyang hawakan pag araw ng Shabbat. Pero naniniwala ba kayo na sinusunod nila lahat yung mga bawal na kasunod? Yung 600 plus, di ba, na naidagdag sa mga do's and don'ts. So sinabi ni Jesus dito na ang Shabbat ay hindi pagpapahirap. Kaya hirap na hirap yung mga Hudyo sa pagsunod po ng mga batas na idinagdag po nila sa kautusan po ng Lord. Hirap na hirap sila sa pagsunod. Kaya no doubt na sinabi ni Jesus sa kanila, "Come unto me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest." Hirap na sila, no? Kahit nga lang yung yung araw-araw nila, di ba, na paghuhugas ng kamay.
Sino na sa inyo yung nakapagtrabaho sa religious? Kung ilang beses yun? Ilang beses silang naghuhugas ng kamay? Bago kumain. May 7 times, di ba? Isa, dalawa. Yung talagang religious na religious. Hindi lang isang hugasan yan. Doble-doble yan. Pansinin nyo pag pumunta tayo ng Wailing Wall, yung mga religious na naghuhugas ng kanilang kamay, hindi isahan lang. May may ritual sila. Di ba na ginagawa. So it is really a burden, kung titignan po natin. Pero dito makikita po natin, na binabanggit po dito sa verse 12, na kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Naaayon, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Shabbat. Gumawa ng mabuti. Kabutihan ba yung magbigay ng bread kay David na nagugutom? Kabutihan yon, Kabutihan ba yung magpagaling ng isang paralisado yung isang kamay sa araw ng pamamahinga? Kabutihan yon. Ang setting po nito ay nasa loob po sila, di ba, ng isang sinagoga. Verse 13, pagkatapos sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. So imagine na lang yung joy ng tao po na ito na nakatanggap po ng pagpapala mula sa Diyos. So dito mga kapatid sa verse na ito, makikita po natin una sa lahat yung character po ng Panginoong Jesus na siya po yung healer. Siya po yung nagpapagaling. So aalamin po natin sa mga oras po na ito kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay kailangan natin siyang sambahin. Kailangan natin siyang bigyan, di ba, o pag-alayan ng mataas na pagpupuri. Una sa lahat, nakita po natin yung kanyang concern sa tao. Nakita po natin na nagpagaling siya ng tao. Hindi issue sa kanya yung sinasabi ng mga religious leaders na dapat wala kang gawin pag araw ng Shabbat. Ang issue ng Lord kung papaano ka bibigyan ng kagalingan. Kung papaano ka niya i-heal. Parang napakasarap pakinggan sa mga oras na ito na siya po yung ating healer. Kasi lahat tayo, ewan ko lang sa medyo bata-bata pa, merong mga issues pagdating sa pagdating sa health. Na meron dyan may bukol, meron dyan mataas ang BP, meron dyan mataas yung sugar, meron dyan malabo na yung mata, masakit yung balakang, di ba? Masakit ang dibdib. Ikaw, Sister Tess, anong masakit sa'yo? Siya nga, masakit ang balakang. So may mga issues tayo regarding sa health. And one of the best message na maririnig po natin sa gabi po na ito, that God is our healer. Siya yung nagpapagaling, di ba, sa atin. At nakita po natin dito na pinatunayan po niya na siya po ang healer. Anong response ng mga Pharisees? Nung nakita nila na, gumaling yung yung paralyzed yung kamay. Supposed to be matutuwa po sila sapagkat meron silang isang kababayan na naghihirap doon sa kanyang sakit. Mga kapatid, ang hirap ng paralyzed. Kung yung kamay ko nga lang na frozen, ang hirap. Ang hirap mong magtrabaho, lalo na yung paralyzed na talagang hindi mo maiuunat. At kagalakan lang talaga ng isang tao na nakakakilala doon sa tao na yon na nagdadaan ng pagsubok po na yon, na makita po siyang gumaling. Pero anong response ng mga Pharisees? Kilala nila yung tao na ito Kasama nila doon sa sinagogue yung tao na ito. Pumunta siya doon sa sinagogue. Hindi naging hadlang yung kanyang sakit. Kaya maganda pala na nakita ko lang dito, kung hindi siya pumunta, hindi niya na-meet si Jesus at hindi siya gumaling. Yung presence po niya is really important. Diba? Minsan may mga pagkakataon na parang ayaw nating mag-church.
Di ba? May mga pagkataon, masakit dito, masakit doon. It will prevent us in coming to church. Walang taxi, walang walang sasakyan, masakit ang ulo ko, may lagnat ako, may ganyan, di ba? Yung mga binabanggit, may masamang pakiramdam ni Ima, masamang pakiramdam ni Saba, and everything. Pero itong mama na ito, grabe lang talaga, hindi nag-prevent. Kung paralyzed yung isa niyang kamay, probably mga kapatid, yung half of his, lalaki to, no? Half of his body ay paralyzed. Hindi naman pwedeng yung kamay lang, di ba? Ay paralyzed eh. So probably half, di ba, ng kanyang katawan. Pero nakita nyo, kahit paralyzed, sabihin na natin paralyzed yung half of his body, yung paglalakad niya papunta doon sa lugar na yon, it will take time. Wala namang taxi sa kapanahunan na yon. Wala namang tricycle. O wala namang Metronet. Diba? Sa kapanahunan na yun. Talagang grabe lang yung kanyang effort na pinur out sa pagpunta sa lugar na yun at hindi nasayang yung kanyang attendance, sapagkat sa panahon na yon si Jesus ay nakatakdang pumunta sa synagogue na yon upang i-demonstrate, 'di ba, yung kanyang pagpapagaling sa tao po na iyon. Sabi dito, nag-usap-usap ang mga Pariseyong naroon kung papaano nila maipapatay si Jesus. It is really a sad story na doon, kaya nga sabi ni Jesus sa kanila, di ba, na kung ayaw niyong maniwala sa aking sinasabi, kung ayaw niyong maniwala na ako yung Messiah, parang ganun yung konteksto niya, maniwala kayo doon sa aking ginagawa. Kasi walang ibang nakagagawa ng mga bagay na ito maliban sa Diyos. Pero ganun pa rin yung response nila. Gusto nilang ipapatay si Jesus. Gusto nilang ipapatay si Jesus. From verse 15 until verse 21, makikita po natin na ang title po ng mga verses po na ito, ang lingkod na hinirang. Ang lingkod na hinirang. So nakita natin may plot doon po sa kanyang buhay. Paano siya ipapapatay, di ba, ng mga Pharisees po na ito. So, aalamin natin kung bakit siya ang lingkod na hinirang ng Diyos. Bakit si Jesus? Ano ang meron sa Kanya? Ano yung mga characteristics na makikita po natin sa Panginoong Jesus na maniniwala tayo na siya po yung hinirang ng ating Ama? Sabi dito, verse 15, nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Ano yung nalaman niya? Na gusto siyang ipapatay ng mga Pharisees. So yung lingkod na ito, na si Jesus, ay gusto siyang ipapatay ng mga false na servant. False servant. Sino po yung mga yon? Sila po yung mga Pharisees. Kinondemn nila si Jesus sapagkat siya po ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Pero sabi dito, maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Pinagaling niya ang lahat ng may sakit. So we can say that this lingkod na hinirang po ng Diyos ay meron po siyang, yung binabanggit ko po kanina, meron siyang concern sa mga needy. Meron siyang concern, no? Concerned siya doon po sa mga nangangailangan. Hindi siya namili ng kanyang papagalingin, kundi sabi dito, lahat ng mga may sakit ay kanya pong pinagaling. Sino yung kanyang mga pinagaling? Yung mga taong sumunod sa kanya. Yung mga taong hindi sumunod sa kanya, hindi sila mapapagaling. Nakita natin dito, pinagaling niya ang lahat ng mga may sakit, yung mga tao na sumunod sa kanya. So malaking impact ito, mga kapatid, na makita po natin that those who follow the Lord ay kanya pong tinatanggal ang kanilang mga
kasakitan o yung kanilang mga nararamdaman, na mga sakit. Nagpapagaling siya. Concerned siya, doon sa need, sa mga needy. Ano yung inyong need ngayon? Siguro pera, yung iba. Sa akin, healing. Sa inyo, ano yung inyong need? It is a good thing to know that Christ ay concerned siya sa ating mga pangangailangan. Verse 16, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin, sabi dito, na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Sa lahat ng kanyang mga pinagaling na mga tao na sumunod po sa kanya, ito yung nakaka-amaze sapagkat sinabihan ni Jesus sila na huwag nilang ipamalita. Sa tingin nyo bakit? Sa tingin natin bakit pinagaling na pero wag mong sasabihin ha. Minsan kasi pag sinasabihin, di ba? May mga naidadagdag, may mga Minsan ang tao mo na malapit pagka nagpapagaling. ano sister ayun? Minsan kako po yung tao lumalapit pag may kailangan. Lumalapit lang daw pag may kailangan. Ano pa? Bakit sabi ni Jesus dito, huwag ninyong sasabihin ha, na pinagaling ko kayo. Huwag ninyong sasabihin na, hindi lang ito yung instances na makikita po natin na sinabi niya yung bagay na ito, di ba? Kasi it is not yet His time. Si Jesus ay nakikita po natin na nagtatrabaho po siya according to the timing of God. According to the plan ng God. Dito sa mga nagsisimula pa lang siya, 'di ba? Marami pang mga mangyayari. Maraming mga issues na po pwede po nating makita kung bakit dito sa mga ito ay sinabihan po niya na wag muna nilang sasabihin. So kita natin, tama po yung sinabi po ni Sister Irene. Maganda yung maganda yung first-hand information. First-hand experience from God. No? Mas maganda yun na, pinagaling ako ni Jesus. No? Pinagaling ako ni Jesus. So talaga nagpapagaling siya. No? Mapuntahan ko nga din para makita kung talagang first-hand information, first-hand experience. Kasi kung sabi-sabi lang, di ba? Kaya nga yung pinagpicturean natin na gano'n. Hindi alam ni Sister Tess yun. Kasi hindi sumama. Hindi kami sasabihin kung ano yun. Talagang nagpakandahirap siya, kapatid. Naisiksik yung kanyang sarili. Matouch lang yung balabal ng ating Panginoon. Hindi siya masyadong na-amaze doon sa mga second-hand information. Gusto niya sarili niya mismo. So probably that is one of the reason. At pangalawa, maaring ang pinaka-reason nandito kasi mainit sa mga kapanahunan na yon. Ang mga Pharisees kay Jesus. Nagpaplano na sila. Ma'am, ito na nga lang yung pagpapagaling niya ng isang tao na paralyzed yung isang kamay, di ba? Grabe na yung kanilang galit, di ba, sa kanya. Ito, lahat ng mga may sakit. Gusto nga nilang i-discredit, di ba, ang ating Panginoong Jesus. Pero sabi dito, sa gayon, 17, ito yung reason, sa gayon natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, narito ang lingkod ko na hinirang ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. So yung lingkod na hinirang ng Diyos, kung titignan natin isa-isa, di ba, yung mga binabanggit po ng mga verses po na ito, yung lingkod na hinirang po ng Diyos ay kinalulugdan at minamahal ng Ama. Minamahal ng Ama.
So kung si Jesus, mga kapatid, ay nagpapagaling sa kabila man ng mga false accusations, 'di ba, sa kanya, kung sa kanya tayo kuha, 'di ba, ng kagalingan mula sa kanya, mula sa ating pong mga buhay, dadaloy din, 'di ba, yung kagalingan na pwedeng makita ng ibang tao sa atin. Yung makita ka lang nila, it is really their joy. Diba? Yung makita ka nila, yung makita ka ng kapatid, lumalakas yung kanyang pananampalataya. Diba? Yung makita ka, ay lumalakas, diba, yung kanyang pagpupursigi, diba, na makapaglingkod sa Diyos. Kung si Jesus ay kinokondemn ng mga false na mga servants, tayo din ay maaari din tayong maka-experience, di ba, ng condemnations sa mga false. Ang mga false lang yung nagko-condemn sa true. Di ba? Ang mga false, sila po yung nagko-condemn doon po sa totoo. At nakita natin dito na ginagawa po nila ito sa ating Lord. Kung siya po yung lingkod na hinirang at minamahal at lubos na kinalulugdan ng Ama, sabi dito, ibubuhos ko sa Kanya ang aking Espiritu. No? Ibubuhos ko sa Kanya ang aking Espiritu. So si Jesus, nandyan po yung, nandyan yung pagmamahal, nandyan yung kinalulugdan siya ng Ama, nandyan din na ang Espiritu ng Diyos ay bumubuhos, di ba, sa Kanya. So ganun din sa atin, kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon. We are commissioned by the Holy Spirit. We are commissioned by the Holy Spirit. We are commanded by the Father, and we are commissioned by the Spirit. Sabi dito, anong gagawin mo kapag ikaw ay na-commission na by the Spirit? So lahat ng mananampalataya, di ba, tinawag tayo ng Diyos, kinalugdan tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, binuhusan tayo ng Kanyang Espiritu. Ano ngayon yung ating gagawin? Lahat po ng mga mananampalatayang nakatanggap, di ba, ng mga bagay po na ito, sabi dito, ay magpapahayag. Siya yung magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. We will communicate the message. Yan po yung trabaho ng iglesia. Kaya ang ganda-ganda lang ng pangalan ng iglesia na kinabibilangan po natin. Kasi this is what we are going to do. We're going to communicate the message. Kaya word, minsan nga nababaliktad yan, di ba? Word for world. Pero word, yan po yung ating ikino-communicate sa mundo. Yan yung kino-communicate natin sa mundo. Sabi dito, anong gagawin ng Panginoong Jesus dito? As He continue to communicate the message, anong gagawin natin as we continue to communicate the message? Sabi dito, hindi siya makikipag-away. Makikita po natin yung meekness. Makikita sa atin yung meekness. No? Iko-commit natin yung ating, as we communicate the message, marami kasi yung nakikipag-communicate sa message, nakikipag-away. Pero dito sinasabihan po tayo, tinuturuan, that as we communicate the message, as Christ communicate the message, makikita natin dito na sabi, hindi siya makikipag-away o maninigaw. Dito naman, hindi siya makikipag-talo, ni sisigaw, ni maririnig man ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Ibig sabihin lang nito, mga kapatid, yung humbleness. Nawa makita, di ba, sa bawat isa po sa atin. Yung being humble is not tolerating. Magkaiba yun, di ba? Being humble sa harapan po ng Panginoon doesn't mean to say that you tolerate the sin. Kapag nakita mo, di ba, yung isang tao na gumagawa po ng kasamaan, at lalong-lalo na sa ating mga kapatid, di ba, kapag nakita mo yung isang kapatid na ang buhay ay hindi na tumatama, tumutugma sa layunin ng Diyos,
Hindi ibig sabihin na humble ka, hindi ka na magsasalita. Or pababayaan mo na lang yung kapatid mo, di ba, na magkasala. Being humble, mga kapatid, does not tolerate sin. Kundi, sabi dito, you just say the message. You just communicate the message. Yan po yung trabaho natin. You just tell the message. Nang hindi nakikipagtalo, sabi dito, nang hindi sisigaw, ni maririnig man ng sino man ang kanyang tinig sa lansangan, sa lakas ng kanyang sigaw, di ba? Ay maririnig ng buong mga, ni magtataas ng boses sa dito sa mga lansangan. Being humble, mga kapatid, especially in front of our God, is to submit to His authority. Hindi mo kasalanan ang magsabi ng tama sa iyong kapatid. It is your duty. It is my duty. It is our duty. Diba? Na magtinginan, magtulungan. Diba? Sa walk na ito. Sabi dito, hindi niya babaliin, verse 20, ang tambong marupok. Ano yung tambong? Hindi niya babaliin ang tambong gapok. Kahirap talaga ng translation na yun. Yung tambo. Hindi siya walis. Reeds. No, yung sayang at hindi natin nakita yun, yung parang mga tumutubo, di ba, sa doon sa part na yon. Parang ganyan. Parang ganyan pero hindi siya ganyan. Diba? Mas malaki yung tambong, Marami doon sa sa pinuntahan po natin, hindi tayo nakakuha yung nakuha lang natin ay yung eucalyptus. Yung mga reeds, no? Hindi niya babaliin, sabi dito, ang tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap. Hanggang katarungay, hindi nagtatagumpay na ganap. Anong sinasabi ni Jesus dito, mga kapatid? Anong sinasabi ng scripture tungkol sa bagay po na ito? Kung si Jesus ay, he was a person na committed to meekness, or yung sinasabing humbleness. Ano yung sinasabi niya dito? Kasi yung reeds or yung sinasabing tambong, kadalasan yan ginagamit, di ba, yung mga dumadaan, di ba, yan, yung tawag doon, yung kinukuha. Sabi doon sa aking nabasa, parang ginagamit daw yata nila yan na yung pinapatunog nila. Parang kay Brother Bernie, malaki lang yung kanya, yung flute niya. Diba? Pero may ganon na talagang, nung mga bata kami, may ganon yung, ewan ko sa inyo, pag pumunta kayo sa bukid, meron kaming parang grass na kinukuha, tapos pinapatunog namin yung ginaganon, at tumutunog naman siya. Pero kapag napuno na yun ng laway, na nagkakarak or nasisira siya. Ayan, alam ni Sister Emily. Alam niya. So, ang binabanggit po dito, ikinumpare po ng Panginoong Jesus dito, yung mga marupok. Sino ba yung mga marupok? Yung mga makasalanan, yung madali silang makagawa. Automatic naman yan, di ba? Papatayin ang timsim. Wala. At hindi papatayin ang timsim na umuusok. Ang hirap niyan. No? Hindi, sabi dito, hindi niya babaliin ang tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap-andap. So si Jesus, lalo akong malilito sa timsim. So Jesus ay, kung kanina, di ba, yung binabasa ni Inay Nimpa, yung pikpik.
Ito naman, same. Ano? Si Jesus ay, nakikita lang talaga natin that He is comforting the meek. Kung sino yung mga hindi pa malalakas, kung sino yung mga nagsisimula, kung sino yung mga makasalanan, kung sino yung mga marurumi, di ba? Kung sino yung mga pabago-bago yung isip, kung sino yung mga nadungisan na, di ba, yung kanila pong mga buhay. Sabi niya dito, hindi niya sila itataboy, kundi i-restore niya sila. Na kahit hindi na kagamit-gamit yung kanilang buhay, di ba? I-restore niya sila para sila ay maging bago. Hindi niya papatayin, sabi niya, yung aandap-andap. Di ba yung, pag sinabi mong aandap-andap, malakas ngayon, mahina, di ba? Mainit ngayon, parang kanina, sabi ni Nini pa, mainit yung pagtanggap sa atin ng church. Kasi mainit talaga. Di ba? May pagkakataon na mainit, may pagkakataon na malamig. Di ba? Hindi niya itataboy yung mga taong yun. No? Hindi niya papatayin. Umaandap-andap na nga. Di ba? Tutulungan niya yung andap-andap na ilaw na yan upang umilaw ng mas malakas o mas mabuti. So, ang ganda ng message, di ba mga kapatid? Kasi tayong lahat ay hindi naman perfect. Tayong lahat ay nagkakasala, di ba, sa Panginoong Hesus. Ang term dito ay marupok. Tayong lahat ay marupok sa iba-iba lang kategory. Di ba? May marupok na yung balikat, di ba, mga ganon. Marupok sa kasalanan, ganon. Pero ang Lord, ginagamit niya ang karupukan po na yan, ginagamit niya yung mga buhay po na ito na hindi perfect upang magamit, di ba, sa kanya pong ministry. Hindi niya itataboy, hindi niya papatayin yung ilaw-ilaw, hindi niya babaliin. Nagkakandahirap na nga yung kapatid, di ba, sa pagsunod sa Panginoon. Huwag na natin siyang tadyakan, di ba? Kasi maging ang Lord ay hindi siya nagbabali. Na kahit marupok na yung tambong na yon, i-restore po ng Diyos, di ba, upang maging kagamit-gamit. Sabi niya, hindi siya titigil hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap. Hindi siya titigil. Kaya kung hindi titigil ang Diyos sa paggamit sa atin, hanggang tayo ay ma-perfect, maging ganap, huwag din tayong tumigil. Huwag din titigil ang kahit na sino man sa pagsunod sa Panginoon. Pwedeng magpahinga, di ba? Pero hindi pwedeng sumuko. Huwag tumigil. Ano? At ang pag-asa ng mga hentil sa Kanya ay ilalaga. So binigyan dito, kung sino ba yung mga sinasabi niya na mga kahit yung mga Gentiles, ewan ko ba kasi kahit sa kapanahunan po na ito mga kapatid, na kapag babanggitin mo yung pangalan ni Kristo, especially sa mga religious leaders, sa kapanahunan na ito, sa mga Hudyo, kahit nga sa employer mo lang, galit na galit sila, di ba? Kung banggitin mo naman si Buddha, hindi sila galit. Kung banggitin mo si Confucius, hindi naman sila galit. Confucianism. Kung mabanggitin mo yung God ng mga Taoism, hindi naman din sila galit. Banggitin mo si Mary, hindi rin naman sila galit. Pero pag si Jesus, talagang namumula-mula pa sila, di ba, sa galit. Nagpapatunay lamang, di ba, ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus kasi lahat ng false galit sa Kanya. Di ba? Pero kung yung tunay na sumusunod po sa Panginoon ay nakikita po nila ang katotohanan tungkol sa ating pong Panginoon. So the next time na manghina po tayo, alalahanin po natin ng ating Panginoong Hesus na experience niya lahat ang po pwede po nating ma-experience sa mundo po na ito. So let's pray. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa inyo pong itinuro, O God,
sa bawat isa po sa amin, na kayo po yung healer po namin, na sa pamamagitan po ninyo, kami din, O Diyos, ay magiging kalugod-lugod, O God, sa Ama. Salamat sa pagmamahal na inyo pong ipinakita, O God, sa amin, sa pamamagitan ng aming pong mga napag-aralan, O Diyos, sa gabi po na ito. Salamat na sinabi po ninyo, O God, ipinaalala po ninyo ang aming pong pagkatawag, O God, ang aming pong trabaho, O Diyos, ang aming pong pagbabahagi, Panginoon, ang aming pong concern, O God, maging sa lahat, Lord, ng mga kapatid, O Diyos, sa pananampalataya at maging doon, O Diyos, sa mga tao na nakapaligid, Panginoon, sa amin. Bigyan niyo nga po kami ng puso, O Diyos, na mawain, puso na mapagpakumbaba, Panginoon, at puso, O Diyos, nagmamahal hindi lamang sa aming sarili, Panginoon, kundi maging sa mga tao, O Diyos, na ipagkakatiwala po ninyo sa amin. Salamat, Ama, sa gabi po na ito at patuloy kang madakila, O God. Patuloy na maitaas ang inyong pong pangalan, O Diyos, sa lugar po na ito at sa amin pong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, sinihiling po namin ito. Amen.